Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Camp Master. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-104 na gabi ng St. Elmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. This episode's disclaimer is voiced by Hanami. And if you want to share your own version of the disclaimer, record it and send it to campfirestoriesph@gmail.com. If this is your first time listening to St. Elmo Society segment of our podcast, ito ay ang mga narrated stories sent by listeners of the show. Halo-halo ang mga topics at iba't ibang sources ng katatakutan. Pero ang bottom line, it's all rooted in our primal fears. Now keep in mind that not everyone has the same tolerance for scary stories. One story could be truly terrifying, pero para sa iba baka simpleng kwento lang. I would advise that before you leave any comment online, just take it easy. And with that out of the way, punta na tayo sa unang kwento ngayong gabi mula kay Annie. Isang avid supporter ng ating show at sa kanyang kwento tungkol sa sapi. Hello po, kumusta ka po, Campmaster? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Annie. Nahanap ko po ang podcast niyo noong 2023 nang isa-suggest ito sa akin ng Spotify. Mga ilang beses habang nakikinig ako ng mga episodes ng show ay naisip ko kung mayroon ba akong sariling nakakatakot na kwento. Habang nakikinig ako ng isang episode, ay bigla kong naalala ang ikukwento ko ngayon. Ang kwento ko po ay nangyari noong taong 2013. 6 na taong gulang pa lamang ako noon. Just a little background of my story. Madalas po akong iwan mag-isa sa inuupahan naming tirahan ng aking mga magulang para makapagtrabaho sila. Binibili naman po ako ni mama sa kapitbahay at hindi naman po ako ganun katakot na mag-isa. Meron po kaming kapitbahay noon na ang nakatira ay mga babaeng magkakasama. Naalala ko pong kasundo ko naman ng mga kapitbahay dahil madaldal akong bata. Isang hapon, naisipan kong lumabas ng bahay. Noong panahong iyon ay uso po sa lugar na iyon ang mga kwento tungkol sa sapi. Noong hapon na iyon, sa aking pagkakaalala, yung mga babaeng nakatira sa kapitbahay ay nakatipon sa labas. Dahil sa kuryosidad ay sinilip ko kung ano ang meron. Nakabukas ang pinto ng kwarto at sa loob ay may babaeng nasa sahig at mukhang sinasapian. Sa pagkakaalala ko ay nung oras na yon ay sinusubukan nilang palayasin yung sumapi sa kanya. Hindi po ako nakalapit ng sobra, tanaw ko lang po. Kagaya po nung sinabi ko ay nakatipon yung iba sa labas. Ang parteng hindi ko makakalimutan ay noong may tinanong doon sa sinasapi ang babae. Dahil hindi man po ako makalapit at maraming tao, hindi ko po narinig yung tanong. Basta nagtinginan na lang yung mga babae sa labas at may narinig akong nagsabing, "Yung nakaputi daw." Noong oras na yon ay may katabi akong babaeng nakasuot ng puti. Pero yung suot niya ay may print sa gitna. At ang suot ko ay sandong puti. Walang design. Simpleng puting sando lang. Naalala kong napatingin sa akin yung iba. Bilang isang bata, syempre natakot po ako. Pero hindi po ako yung klase na taong nag-hysterical or nagpapanik pag natatakot. Tahimik lang po akong tumayo doon habang yung puso ko ay ang lakas ng pagtibok. Ang sunod kong ginawa ay umalis ako doon at bumalik sa amin. Naisip ko po noon na yun yung safest option ko. Inisip ko po na pag umalis ako ay baka hindi ako makita nung sumapi doon sa babae. Pagbalik ko po sa kwarto namin, ay inisip ko kung anong gagawin ko tungkol doon sa nangyari. Naisip kong gawin ay i-deny ito.
Ganun po kasi ang ginagawa ko kapag takot ako. Binabaliwala ko para hindi ko masyadong isipin. Sa totoo lang po ay kahit kailan hindi ko pa ito naikwento sa iba. Kaya siguro kinikwento ko ngayon ay dahil matagal na itong nangyari at para na rin may ambag ako sa podcast. Yun lamang po, Camp Master. Kayo na po ang bahala kung anong gusto niyong gawin dito. Sanay po talaga ako magsulat sa Ingles, kaya pasensya na po kung medyo taglish. Gusto ko rin po palang sabihin na kayo lang po ang horror podcast na pinapakinggan ko kasi ayoko po talaga ng horror dahil matatakotin ako. Pero gusto ko po ang boses niyo pag nagkukwento kayo. At interesting yung mga kwento ng other campers. Though it scares me when I sleep. Annie. Hello Annie, maraming salamat sa pag-ambag mo dito sa San Telmo Society. Natutuwa ako kasi feeling ko talagang hinulughog mo yung mga past experiences mo para talaga makapag-share dito sa atin. One way to actually join the conversation ay mag-react sa mga episodes through the Q&A sections ng episodes sa Spotify channel. Nababasa natin yun at madalas ay isinasama natin sa mga episode recordings. Tungkol naman sa babaeng sinasapian na kwento mo, since matagal na ito nangyari at lalo na 6 years old ka pa lang nun, no? So, hindi naman talaga natin masabi na ikaw yung directly involved. Medyo wala tayong mapanghawakan pero napaka-sensible ng action na ginawa mo despite your young age. At umalis ka sa eksena kasi minsan yun naman talagang nararapat para sa mga taong makakatulong sa kanya talaga ay magkaroon ng space para matulungan yung biktima. Sabi pa ni Annie, PS, sana mag-release ka pa po ng mga marami pang Philippine conspiracy theories. God bless. Yeah. Kayo, campers, ano pa bang mga conspiracy theories ang mga pwede pa nating pag-usapan? Kayo na siguro sumagot dyan para kay Annie. Thank you, Annie. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for another story. That and more coming up next. Sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Have you heard of fever dreams? O yung mga panaginip na nakukuha natin kapag may lagnat tayo? Well, this was sent to us by Russ. And what caused the dreams might make you think. Pakinggan natin ang kwento niya. Dear Camp Master Earl, good day po sa inyong lahat. Ako po ito si Russ. This is my second story. This actually happened to me. Naniniwala po ba kayo sa sanib? Na-experience ko po yun pero baka naman po dahil sa lagnat ko kaya nangyari po yun. Kayo na lang po ang humusga. Simulan po natin dito. When I was in grade 5, active po ako sa sports. Sumasali po ako sa mga paliksahan ng takbo or palakasan. At napili po ako bilang isa sa mga kumatawan sa school namin sa track and field sa isang district meet. At dahil wala naman pong oval field yung school namin dati, kaya pumili na lang po yung mga teachers ng malawak na area para maging oval namin. At nagkataon na malapit po ito sa sementeryo. Unang araw ay maingay ang lahat. Nag-compete po ako at nanalo laban sa ibang school. Tuwang-tuwa yung teacher ko. Habang naghihintay sa susunod na laban, umupo po ako sa isang bato kasama yung mga ka-teammates ko. Habang nakaupo ay may nakita kong kakatuwa na katabi ng teacher ko. Isang lalaki na walang muka. Pero bilang bata, hindi ko po yung pinansin dahil siguro sa excitement ng paligsahan. Pero sure po ako, hindi ko po kilala yung tao na yun. Kasi naaalala ko pa rin, nakasuot ito ng lumang kamisa chino at nakapaalang. Day 2 ng district meet namin ng sumunod na araw at qualifier na sana ako para makasali sa regionals. Isang panalo na lang. Pero nung araw na yon, inapoy ako ng lagnat. Hindi ako pinapunta ni mama at papa. Nasa higaan lang ako. Hindi makabangon kasi nahihilaw ako. Pero naalala ko pagdating ng hapon,
ay bumangon ako at dumiretso sa salamin. Tinanong ako ng papa ko if okay lang daw ba ako. Pero parang naririnig ko siya na hindi malinaw. Okay ka lang ba, anak? Parang nasa loob ako ng kuweba. While nakatitig sa mirror, ang nakikita ko sa salamin ay isang malaking gagamba na parang gumagalaw. Nakatingin ako sa sarili ko, pero gagamba ang nakikita ko. At hanggang doon na lang naaalala ko. Nagising ako nang nakahiga na sa sala at niyuyugyog ng papa ko. Pinapainom niya ako ng tubig kaagad. Pagsagot ko na, yes pa. At sinabihan niya ako na, okay lang daw ba ako? Habang namumutla siya, dinala niya ako sa banyo at hinugasan ang paa ko. Doon ko lang napansin na ang putik-putik ng paanan ko. Nang gabing yun, habang nakahiga ako, ay akala nila mama at papa na natutulog na ako. Narinig ko na nag-uusap sina mama at papa. Ang kwento ni papa, tumayo daw ako sa kama, lumabas ang kwarto at tumitig sa salamin. Pagkatapos daw po nun, sumigaw daw ako ng ubod ng lakas at tumakbo palabas. Pilit daw akong pinapakalma ni papa at hinahabol. Nang mahuli at mayakap niya ako, tadyak daw ako ng tadyak habang sumisigaw ng, "Hindi ako si Don Don! Hindi ako si Don Don! Ibang tao ako! Huwag mo akong hawakan!" Pero wala akong maalala na ginawa ko yun. Pero Camp Master, yun pala, nananaginip ako while nangyayari yun. Nasa isang madilim daw po ako na lugar. Ang daming tao. Nagtatakbuhan daw po kaming lahat. Yung mga kasama ko sa pagtakbo, yung iba tinamaan ng sibat. Yung iba nabali yung buto. Yung iba nabasag yung ulo. Yung iba natusok. Pero tuloy pa rin po kami sa pagtakbo. Walang tumitigil. Tumalon ako ng napakataas. Nahuhulog ako. Sobrang taas. Yung tipong wala kang babagsakan. Nahuhulog ka lang. Sobrang tagal. Sobrang dilim. Hanggang yun na nga, pagising ko, niyuyugyug na ako ni Papa. Dahil kaya yun sa nakita ko? Or dahil sa lagnat ko? Pero hindi sinabi nila Papa ang nangyari sa akin. Pero sa palagi ko, doon nagsimula ang mga kwento ng kababalaghan ng buhay ko. Hanggang dito na lang po, Ross. Hello Ross, very wrong kasi nung ginagawa ko yung script na ito na madilim na ang gabi at syempre naiwan ko na naman bukas yung bintana sa harapan ko. Pero to come back to your story, what you had is a fever dream. Fever dreams are different than your regular bangungot. Na-experience na ba yung managinip ng masama kapag nilalagnat ka? So, according to sleepfoundation.org website, kapag may fever ka, that's because something is wrong sa katawan mo, syempre. Possible infection or disease na nilalabanan ng katawan mo. Alam nyo na yan kasi very common naman ang lagnat. Pero ano ba ang fever dreams? Fever dreams are vivid, often bizarre or unpleasant dreams sleepers can experience when they have a fever. These dreams happen similarly to other dreams, although they can occur during any stage of sleep. Most vivid dreams happen during the rapid eye movement sleep. Some researchers speculate that the overheated brain, o kapag may lalagnat ka, di ba mainit ka, it can affect cognitive processing and therefore makes the fever dreams more strange than typical dreams. They are often more vivid and unusual, and fever dreams also tend to feel more negative and involve fewer positive emotions than other recent non-fever dreams. Also, in fever dreams, the sleeper interacts with fewer dream characters or figures.
Hopefully, this little bit of information helped with what happened. I think your body was a little too stressed that day kaya ka nilagnat at yun yung nag-cause ng mga panikinip mo or possible sleepwalking mo din. Meron pang sinabi si Russ dun sa kanyang email. Sabi niya, P.S. Campmaster, dahil nagbabasa po kayo ng mga kwentong kababalaghan sa iba't ibang tao, hindi naman po sa tinatakot ko kayo, pero lina po kayo sa room nyo or magpausok po kayo sa room nyo kahit yung insenso lang. Kasi minsan dahil sa kababasa nyo po ng mga kwento namin, baka dalawin po kayo or pamahayan yung studio nyo ng ibang nilalang. Mararamdaman nyo naman po kasi parang parating may tumatakbong anino sa paligid ng mata nyo na hindi mo mawari. Kung ano yon, for your awareness lang po. Maraming salamat sa concern mo, Ras. So far, wala naman. At sana hindi naman tayo umabot sa ganun. No? Pero I will keep that in mind. Thank you, Ross. We have another story tonight. And it happened when Brevi went back to renting a place after the pandemic. Kung saan matagal daw walang tumira sa apartment na tinutuloyan nila. Pakinggan natin si Brevi. Hi, I'm an avid listener of Philippine Cover Stories on Spotify since last year. Matagal-tagal ko na rin gustong mag-share ng happening sa apartment ko. Inipon ko po talaga muna mga kwento ko para mas marami ako may share. So, here it goes. Year 2022, right after the pandemic, when some of the universities are finally coming back into face-to-face classes. Taga-province po ako and kailangan kong bumalik ng city para sa face-to-face classes ko. So, I rented an apartment with my cousin. Our apartment has 2 bedrooms. Tig-isa kami. Since galing nga sa pandemic, most or lahat talaga ng apartment buildings or dorms around the university ay hindi na upahan or natirahan for 2 years. When we got back sa city, yung apartment building namin na 4-story ay 2 unit lang ang occupied. Yung sa amin, sa 1st floor, at yung isa sa 3rd floor. On our first night, sabi ng landlady bago siya umalis ay mag-iwan na raw ng kahit isang ilaw na bukas sa gabi. Patulog na kami nung naramdaman ko na may naglalakad sa hallway. Hindi ko nilang pinansin since pagod ako mag-ayos ng gamit at baka yun lang yung nasa itaas. 2 a.m. na at hindi pa rin ako dalawin ng antok. As a person na kahit saan nakakatulog, hindi ko alam bakit hirap na hirap ako nung gabing yun. I was trying to find the right position ng likod sa kama ko nung may narinig akong nag-uurong at nag-aayos ng gamit sa itaas. Yung pagkakaurong niya ng gamit ay parang hinihila or tinutulak yung malalaking gamit like cabinets. Pero napaisip ako na built-in yung cabinets namin, diba? The morning came. Nagwawalis ako sa loob ng room ko nang magulat ako ng pagwawalis ko ng ilalim ng kama ay may mga barya. Hindi ko alam kung bakit may barya kasi buo pa naman ang bills ko that time at wala naman yon nung nag-aayos ako ng gamit kahapon. Nagbe-breakfast kami ng cousin ko nung sinabi ko sa kanya yung about sa barya. Namutla siya nung nagkwento ako at sinabi niya sa akin na may narinig daw siya kagabi na may naglalaglagan na barya sa sahig. Which was, hindi ko naman narinig eh. At akala niya ay sa akin daw kasi sa room ko daw narinig. Super takot na kami that time. Kaya tinanong namin sa landlady kung may nagpaparamdam ba sa building. Ang sabi niya lang, baka sinalubong lang kayo. Days passed at sa tuwing umaga, every time na magwawalis ako sa room ay may barya sa ilalim. Hindi rin nawawala yung nag-uurong ng gamit sa taas tuwing madaling araw at laging saktong oras. Hinayaan na lang namin kasi hindi naman kami sinasaktan. One time, may nakitulog sa amin ng mga kaibigan ko. 3 sila, so ang option ko ay sa living room kami matulog. Pagpatak ng 2 a.m.,
Narinig ko na naman yung nag-uurong ng gamit sa itaas. Hindi ko na sinabi sa mga kaibigan ko kasi baka matakot sila. Nung umaga, yung isa kong kaibigan ay sobrang tamlay at halatang walang tulog. Pagka-uwi nila, nag-chat sa akin yung friend ko at sinabing, "Bakit may nag-aayos ng gamit sa taas ng madaling araw?" Akala ko yun lang yung sasabihin niya pero mas natakot ako sa sunod niyang chat. "Kagabi, may nakatingin sa atin sa bintana, katapat ng main door. Malaking anino at mabibigat yung footsteps niya nung naglalakad." From then on, alam ko na yung naririnig ko nung first night namin ay hindi yung nasa itaas na occupants. After nun, never na kami nagpatulog ng kaibigan or classmates sa apartment namin since takot kaming baka may saktan sa kanila or matrauma na sila. Isang beses pang mag-isa na naman ako sa building. Holy Week noon at lahat ng students ay nagsiuwian na. Nagpalit ako ng uwi dahil ayaw ko nang sumabay sa dagsa ng pasahero sa terminal. So naiwan ako sa apartment building mag-isa for 2 days. Nung first night ko, super anxious na ako kasi ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko at alam ko sa sarili ko na kung may mangyari sa akin sa building, walang makakaalam kasi walang tao. On the second night, around 11 p.m., gumagawa ako ng school works sa living room. Nung may narinig na naman akong mabibigat na footsteps. Hindi na ako makagalaw nun sa pwesto ko kasi alam kong papalapit yung footsteps sa main door dahil palakas siya ng palakas. Until nawala ng ilang seconds. Super bilis kong tinanggal yung saksak ng charger ng phone ko noon para tumakbo sa room ko. Pero pagkatayo ko pa lang sa upuan ko ay nakarinig na ako ng sumabog na maraming barya sa mismong tapat ng main door namin. Gustong-gusto kong umiyak sa takot nun pero ang naisip ko ay baka saktan lang ako pag narinig niya akong umiyak. Napaupo na lang ako sa floor noon at nagpigil ng iyak for almost half an hour. Nung umaga pagkagising ko, nag-decide na ako na umuwi sa amin kasi hindi ko na kayang maulit yung nangyari. Pagbukas ko ng pinto ng main door, hinanap ko yung mga barya. Pero wala kahit isang piso ang nandun. Contrasting sa nangyari nung gabi na halos parang nagtapo ng isang jar ng barya. Akala ko makakalma na ako pero bago ko isara ang pinto nung paalis na ako, ay nakakita ako ng isang marka ng paa na medyo maputik. Yung marka ay hindi pair footsteps, kundi isang paa lang talaga. Maraming times na sinubukan namin umalis sa apartment namin pero lagi kaming pinipigilan ng pagkakataon. Ngayon, 2 years na kaming nakatira dito. May mga gabi pa rin na may naririnig kaming nag-uurong ng gamit pag madaling araw o kaya may naliligaw pa ring mga barya sa ilalim ng kama ko tuwing umaga. Nasanay na lang rin siguro kami na ganito. Ang mahalaga ay hindi kami sinasaktan. Di na lang rin namin pinapansin pero hindi na talaga kami nagpapatulog ng ibang tao kasi ina-assume namin na baka pag may bagong tao, natutuwa siya kaya sinasalubong niya. Yun lamang po ang kwento ko dito sa apartment namin. Actually, marami pa naman pero halos same scenario lang din. Maraming salamat sa pakikinig. Have a gentle day everyone and more power to Philippine Campfire Stories. Hi Brevi, thanks for your kwento. There are a lot of stories that can be found in the internet about contact from the other side through paranormal activities. At isa sa mga common theme ay ang random coin droppings. Wala namang malinaw na connection bakit ang mga barya ang madalas na pamamaraan ng pagpaparamdam. Some may link it to the customary of giving coins to the dead.
as a payment to cross the river of the afterlife. Bayad sa pamasahe, kumbaga. Ang iba naman ay baka daw kasi ang mga barya ay makintab at mabilis gumawa ng ingay. Kaya mabilis makatawag ng atensyon. Kaya kung ikaw ay isang multo mula sa kabilang mundo ay isa ito sa mga mas convenient ways of getting someone's attention. Sana walang harm na mangyari sa iyo, Russ, at sa pinsan mong nakatira dyan sa apartment. And just assert yourself in times of need kasi ikaw talaga ang nasa space na yan. Nagbabayad ka naman ng renta mo at hindi ka naman ng gagambala. Kaya just assert yourself. We have some comments from previous episodes na babanggitin natin dito sa ating segment called The Camper Shoutouts. Episode 218 sa mga stories ni Delfina at ni Ella na talagang maraming nag-iiwan ng messages kahit ngayon, no? Sabi ni Young V, yung part na kay Tito Rolly na may nakatingin sa kanya, nakamukha niya. Grabe, hindi mawala sa mind ko. Rolly. Katawa yan. Yung invento ko lang yung yung Rolly na tinatawag sa utak ko. Parang kumbaga artist lang interpretation. Pero wala talagang sinabi si Delfina tungkol kay Rolly. Ay, sorry, si Ella pala. Ang susunod naman ay galing kay Jar. Sabi niya, okay naman po yung mga nakakatakot na sound effect except lang dun sa parang tunog ng radio phone. Medyo nakakasira ng mood and sobrang lakas, hindi ko marinig minsan yung sinasabi. Yeah, sige, we'll try to remedy that. Rian Kilamar. Hi, Campmaster Earl. Good job po every San Telmo Society episodes. Sana po mabasa nyo yung sinend ko na story about sa bantay ni Chef ang title. Always listening po here in British Columbia, Canada. God bless and more power. Hi Rian. Sige, nakaabang lang yung mga stories natin. No? Pasensya ka na, medyo mahaba yung pila this year kaya sinisipag natin na magdagdag ng stories. Sanji says, bitin naman yung story ni Ella. Inintay ko yung feedback ng albularyo kung ano yung findings niya. Well, it's a good episode for me. Pabati naman, Capmaster. Pareho tayo, Sanji. Hello sa'yo. Bitin din ako sa kwento ni Ella tungkol sa albularyo nung tinignan niya si Tito Rolly. Kimchi says, sobrang hanga na ako sa sound design ng San Telmo Society. Pero itong episode na to, grabe. Sobrang immersive. Kahit nasa work ako, nai-imagine ko ang bawat kwento. More power to you, Campmaster, and the team. Kukunin ko yung power na yan kasi nanghihina ako ngayon. Medyo not feeling well during this recording. Kaya, I need the power. Salamat, Kimchi. Sa episode naman na 216, sa mga episode ni Jade and ni Joanna, nag-iwan si Ako Palaboy. Yung message, sabi niya, I feel like when your doormates welcome the fact that someone is living in the house that is not living, gives them the cue to let you know their presence. Oh, parang in-acknowledge, no? Sabi naman ni GMA, kayo po ang sagot sa boring kong pagta-timekeeping. More stories, sir. Nabasa ko na ba to? Parang nabasa ko na to. Na-weirdohan ako. Salamat ulit kung nabasa ko na to, G, sa pagta-timekeeping mo. At nasasamahan kita. Thank you. Jean, Campmaster, may merch ka din ba na binibenta? I like your shirt po. Alam mo, nagkaroon ako ng merch. The first time I went to the Philippines as a podcaster. Nung bumalik ako last year and gumawa ako nag-hold tayo ng San Telmo Society Live Philippine Campsters. Ano ba? Nabubulol. Ayun, nasa na tayo? Nagbenta ako ng merch nung nag-live tayo, recording sa The Pod Network Studios. Pero lang kasi yun limited lang din yun. Tapos hindi naman din, ewan ko, parang hindi pa ready yung mga tao for merch. And I don't know kung may gusto ba ng merch. Mahirap din po na magbenta kasi nandito ako sa Amerika. So, hindi ko rin po siya magawa. Pero soon, hopefully. Episode 217, sa episode naman ni Kurt, Tony, and Ads, nag-iwan si Greyweed. Sabi niya, medyo natawa ako sa second story. Ipinasa sa nanay
ang potential harm. Right? Ito yung pumasok sa loob ng bahay tapos iniwan yung nanay dun sa sa nag-iigib na shadow sa labas ng bahay nila. Jonathan Valle, sabi niya, how to submit a story. Jonathan, lagi natin yung sinasabi sa huli ng bawat episodes, no? How to submit a story. So, hindi ko na ulitin. Tingnan mo lang sa sa episode show notes. Ano yung email address natin. And that's it for camper shoutouts. Kung gusto mo ring marinig ang name at mga sinasabi mo sa buhay-buhay, ay mag-iwan lang ng iyong thoughts sa ating social media post at syempre sa Spotify Q&A section ng episode na ito. Paano mo makikita yon? Tutulungan kita. Punta ka lang sa Spotify app, search mo yung Philippine Camper Stories, at sa latest episode ay may Q&A na nagtatanong na, ikaw ba? Anong tingin mo sa episode na ito? At babasahin ko yan sa mga mapiling susunod na episodes. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang episode na ito ay mananatiling safe space for everyone. See you sa next shoutout! And dito na po nagtatapos ang ating kwento for our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ang pagkainip mo. Medyo feeling generous ka today, you can send love and appreciation by giving monetary tips sa ating PayPal account. You can search earlm.work@gmail.com. Siyempre yung link na yon ay makikita mo naman sa ating episode show notes. Kung gusto mo naman ng mga video content at iba pang additional content, magpunta ka sa Patreon page and subscribe there for as little as $1 to $5. Pwede ka magpunta sa patreon.com/camperstoriesph at mag-subscribe ka na. You'll get to have access sa ating full video podcast agad-agad. Kung gusto mo namang makapanood ng libre, ay magpunta ka sa YouTube at hanapin ang Philippine Camper Stories channel. Nandun yung mga short previews ng mga videos na nasa Patreon. Yun. You can also subscribe there kasi libre naman. And if you really want to help, you can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running for free. Yan. Anyway, panghuli, kung may kwento ka pa na gusto mong i-share sa atin, isend mo na yan sa camperstoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa iyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Camper Stories.